Para sa mga nagtatanong kung pwede bang sabay na maging miyembro sa SSS at GSIS at pwede bang maging dalawa ang pensyon pagdating ng 60 years old kung miyembro ng SSS at GSIS, yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content dito sa ating channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na ito, and maaari kang maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba at mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. Heto nga mga ka-vlogs, no, para sa episode na to ay para naman po sa mga nagtatanong kung sila ay GSIS member, pwede po bang magpamiyembro sa SSS para magkaroon ng dalawang pensyon pag sapit ng 60 years old or retirement period mga ka-vlogs. So narito po, panoorin natin ang kasagutan mula sa SSS. Ito po ay naitanong during the SSS Stakeholders Forum na ginanap po sa Zamboanga City, no? The last February 21. Ngayon lang, 2024 yan mga ka-vlogs. I am Haja Rugaya Legardo from Barangay Taluksangay. I was sad when I came here because I wanted to verify if I am still capable to be a member of the SIS. Sad to note, they answered me that I can't already because of my age, 65 years old. My question is, do you have any program addressing the needs, the security of our age? Thank you. Yes, thank you po ma'am. That's, asan po si ma'am? Tama po yun, no? In terms of coverage po kasi, nasa ano natin na ang worker 60, not more than 60 first time. Pero ma'am, pina-search niyo ho, talagang wala hong previous employment, self-employment, kahit nung, kasi intact naman ho yung records, baka nung mas bata tayo ma'am, nagkaroon tayo ng one time I was serving DepEd for 43 years old, for 43 years in the service. So, sa GSIS po ako. Ngayon, nung nag-retired na po ako last September 2023, so wala na po. So, this is my first time to be in the SSS, and I was excited that I am, or that I wanted to be a member of the SSS after GSIS. Yun po, kagandahan ho, di ba ho, ang workers, it's either you work in the private sector or government sector. Ang pinaka-importante in terms of mandatory coverage, you are covered at least either in SSS or GSIS. So, based on the rules of each agency, kung pwede pa po, you're lucky that you can have two. So, those who are already GSIS members and you want to continue as an SSS member, basta ho below 60 pwede. Pero po, pag covered naman ho kayo ng GSIS, it means protected naman din po kayo. So, good to know that you're also with GSIS as a member. Pero dun ho sa mga hindi pa po 60, at ito ho, nandyan ho, meron ho tayong facilities dyan where you can have your SS number generated para ho maging miyembro din ho kayo ng SSS. So, pagdating ho ng araw, pension, possible na dalawa maging sources ng pension nyo. One from GSIS and one from SSS. But, pag isa lang ho, kung GSIS, at least protected na ho kayo under the GSIS system. Pag hindi naman ho covered ng GSIS, at least sa SSS, covered kayo. That's important po. At least one of the agencies ng Social Security ay protektado kayo.
So ayun mga ka-vlogs, no, narinig po natin ang kasagutan mula mismo sa SSS na maari pong maging sabay na maging miyembro sa SSS or GSIS ang isang tao mga ka-vlogs, no? Kung kayo po ay halimbawa nasa GSIS, kasi ang GSIS is mga government employee po ang kina-cover niya, no? Kabilang dito yung mga government employee, no, nasa DepEd, mga teachers at iba pang under the government mga ka-vlogs, no. Si SSS kasi is private sector ito, no. Private employer and employees mga ka-vlog ang kina-cover ni SSS. Pero maging ganun pa man na magkaiba po sila ng kina-covered, ay ayon po sa SSS ay maaari po maging miyembro sa SSS yung mga GSIS members mga ka-vlogs. Pero no, take note lamang po tayo na dapat hindi pa tayo nakatuntong sa 60 years old. So dapat wala pa tayong 60 years old ay member na tayo kay SSS kung tayo po ay GSIS member para po entitled tayo sa pagiging dalawang pensyon na tatanggapin kung tayo ay magre-retired na mga ka-vlogs or magsi 60 years old na. So para po sa mga GSIS members ngayon na nakapanood po sa ating video na ito na hindi pa kayo nakaabot sa 60 years old, pwede kayong magpamiyembro, no, sa SSS. Punta kayo sa SSS, no, para magpa-member, or kung busy kayo, pwede naman po kayo kumuha ng inyong SSS number online, mga ka-vlogs, no. Meron tayong ginawang video niyan, no, i-search nyo lang po sa ating mga videos na in-upload paano kumuha ng SSS number at maging miyembro gamit ang inyong cellphone or laptop or any gadget na may wifi or data mga ka-vlogs, na online lamang po yan. So magpamiyembro kayo kay SSS kasi ang kagandahan lamang nito, no, pagdating natin ng 60 years old na magre-retired na tayo mga ka-vlogs, ay magkakaroon tayo ng 2 buwanang pensyon na matatanggap po, no, mula kay SSS and mula kay GSIS. Kahit pa paano ay malaking tulong yun kung 2 pensyon ang ating tatanggapin buwan-buwan kung tayo ay retired na nga po mga ka-vlogs. Malaking tulong sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan, pambili ng maintenance na gamot, no, pambili ng vitamina, pambili ng gatas, ng diaper, ng pagkain at iba pang inyong mga pangangailangan. So maganda 'yon, dalawang pensyon, no, kung sakasakali. Kaya inaanyayahan natin ang ating mga GSIS members below 60 years old. Ayan, magpamiyembro na kayo kay SSS. And sa mga 60 years old naman, ayan, hindi na po yan po pwede mga vlogs. At least protektado po kayo ni GSIS. Kahit paano ay pensyonado din kayo ni SSS, no, pagdating po ng 60 years old ninyo, no, and mga benepisyo po sa pagiging GSIS pensioner mga ka-vlogs. And sa mga SSS member naman na below 60 years old, ayan, no, na gustong magpa-miyembro sa GSIS, kung kayo ay nasa gobyerno, nagtatrabaho mga ka-vlogs. So, this is applicable talaga sa mga taga-GSIS, no? Parang pabor talaga ito sa mga taga-GSIS members kasi sila lang yung pwedeng mag-crossover dito sa SSS, no? Kasi private kasi si SSS, maliban na lang kung SSS member kayo ngayon, nasa private, no, tapos nalipat kayo sa government, no, nagkaroon kayo ng trabaho sa government, ay pwede nyo i-continue ang SSS nyo and while magsisimula kayo kay GSIS, no. Yun yung gagawin mga ka-vlogs. Sana naging gabay ang video na to kahit pa paano nabigyan tayo ng bagong idea at bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba, and huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa, yung nagsasabing dito sa aking YouTube channel, bawang katotohanan at lahat totoo lang.